So ayun, okay, KGX, kumusta tayong lahat? Bago tayo dyan sa Telegram, pakita lang natin yung trade natin kahapon. So trade natin kahapon, nakuha yung 109 natin, no? So totally, ang nangyari sa ating kahapon, cut loss tayo ng 20%, okay? So sabi ko naman sa inyo sabi sa channel natin is, pinapakita natin kung talo, pinapakita natin kung panalo, katulad niyan, no? So naglapag tayo ng insight nung nakaraan, so kahit papano naman, nakakapag-profit tayo. So maraming nagsasabi kasi na sunog, no? Syempre may ganun talaga, hindi naman 100% tawag dito is profitable sa crypto eh. Yan yung sinasabi natin sa inyo at yan yung dinidiscuss ko sa inyo noon pa na hindi lahat ng TA tumatama, depende sa news, di ba? Tapos ito, si Dogs and si Hyper, no? Ito yung kasabay na binaba ko si BTC, no? Dito sa Telegram, and then syempre TP hit kay Dogs ng TP2 kami kay Dogs, and kay Hyper naman ay 30% profit naman kay Hyper, mga kapatid. Balik tayo dito sa ating TA. So far, kung napapansin natin, invalid na to sa akin. And then ngayon, ang sinet ko naman ngayon dun sa aming Telegram ay nasa 109.5 ang aking support. And ang aking resistance ay 110.5. Yan. So far, pumasok na ako dito ngayon, no? So, titingnan ko lang kung hanggang saan yung possible na ibaba niya, mga kapatid, no? I think ang unang TP dito si 108.4. 108.4. Isang support. Again, hindi to financial advice, no? Ito lang yung tinitingnan ko. Sabi ko nga sa inyo, better mag-practice, di ba? 108.4 ang isang support natin. Tong area na to. And then, the next support natin, yung mismo, ito pa rin. So, si 107.3 or 107.2. So, yung area na yan muna tayo. So, yan lang yung aking TA, no? So, hindi siya financial advice, mga kapatid. Again, disclaimer lang, no? Mas maganda kung nagpa-practice din kayo, no? Sabi ko nga, kahit anong platform ang gamitin nyo, basta mag-practice kayo. May mga demo account, no, na pwedeng gamitin para at least kahit paano, di ba? Makapag-check kung tama yung mga bias natin, mga idol. Bakit ba biglang lumipad dyan? No? Di ba kasi ako, lakas ng loob ko na bababa. Pero sinabi ko na sa inyo kung bakit bababa. Dahil sa trade war, no? Dahil may implement na yung trade war. Kaya lang, sabi din natin kahapon, kung mapapansin nyo yung number 4 natin, if possible pa din na ma-extend. Ayun yung nangyari. Na-extend yung tariff, no? Sorry. ng August 1. So, yun yung nangyari dyan, no? Kung bakit biglang nagkaroon ng rally ulit ang crypto kagabi dahil yung biglang announcement na ang tariff ay extended. So, sabi nga nila tapos na yung 90 days, okay? Ng July 9. Sabi nila dito, kapag walang kasunduan, automatic na ibabalik ang mga buwis or tariff, no, sa mga imported goods mula sa ilang bansa tulad ng EU, China at iba pa, 'di ba? 12 countries 'yan Kumbaga, pinadalhan na sila ni President Donald Trump ng warning letters yung mga bansang yon. So, syempre, parang ultimatum yan, mga idol, no? Ngayon, sa August 1, kung walang kasunduan pagkatapos ng July 9 dun sa pinadala niyang letter, magkakaroon ng mas mataas na tarif yan hanggang 70%. Diba? Simula ng August 1. No? So, August 1, panigurado, I think, baka, syempre, magkakaroon ng tarif, walang kasunduan na mangyayari. Para sa akin, yung August 1, medyo, kapag walang magandang naging naging usapan, possible, July, ay August 1, magkakaroon ng pagbaba ang market, no? Syempre, yung target nila, mga bansang hindi sumusunod, no? Hindi sumusunod, sino ba? Yung mga tumatanggi makipag-deal kay sa US, di ba? So, yun yung mga target nila. Wala pang official delay, no? Sabi nga nila, si Trump dun sa mga bagong tarif, mga idol, no? So, yan yung dahilan. Bakit biglaan to, no? So, sabi nga natin sa inyo, nanggagaling siya sa news, 'di ba? Sabi nga natin, yes, may mga trend tayo, may mga tinitingnan tayong support and resistance, pero yan, katulad niyan, yung biglaan nangyari kagabi, ayun,
laglag. Pero ang importante, nakapag-cut loss ka, di ba? Yun yung sinasabi natin na risk management. Yung iba naman, marami nagsasabi, porket nagkamali lang ng isang beses, wala na, akala mo, di ba? Tapos na yung mundo. No? Yun yung mindset ng mga trader na wala. Ang gusto laging panalo, 'di ba? So imposible naman ng lahat ng mga bashers mo laging panalo sa crypto, 'di ba? Di sana, butya, wala na silang iniintindi. Lagi niyo tatandaan yung mga basher is hindi yan profitable. Okay? Ang mga profitable panigurado tahimik lang, 'di ba? So for example, ito itong binigay natin, ito sa group namin, negative 20. Okay? Pero bumawi naman dito sa TP2 kay Dogs and near TP pero 30% profit kay kay Hyper. Okay? So, yan yung mga samahan lang dito sa Telegram natin. Actually, ang dami nga nagpi-PM dito. Yan, hanggang dulo yan. Gustong pumasok sa Telegram, no? So, mamaya, babasa-basahin natin yan, mga idol. Okay? Sa Telegram naman, nandiyan lang sa description di ba? So hindi 100%, no, tandaan nyo. Kaya nga ako pag nagko-future ako, hindi ganoon kataas, di ba? Sabi ko nga sa inyo, iba yung spot, iba yung future. Sa spot ako, kaya nga sabi ko nga sa inyo, laro-laro na lang sa akin yung future. Bakit? Tapos na ako sa spot. Okay? So sabi nga natin, masyado nang mataas yan, yung 109 na yan para mag-invest kay BTC. Hindi siya financial advice pero syempre mataas na yan para sa akin. Kumbaga third phase na tayo Andirito na yung ang laki ng binabagsak, ang laki ng inaangat. Kumbaga parang stress na to ang nangyayari sa atin pagka ganitong time na tayo pumapasok, di ba? So para sa akin ang gagawin ko lang, maghihintay lang ako. So titignan ko kung kailan magkakaroon ng good time to buy, no? So napaliwanag naman na natin yan sa ilang video natin. At nakita nyo naman yan, di ba, sa Ethereum. Nakita nyo yan sa Ethereum. Di ba? Bumili tayo ng 1,780, 1,550, 1,440, tapos 1,550 ulit. And then, ayun na. Lumipad na si Ethereum, mga idol. Okay? For the Ethereum naman, sa nakikita ko naman sa Ethereum, sana magkaroon ng alt season, no? Bakit dapat magkaroon ng alt season sa Ethereum? Ang price kasi ng Ethereum napakababa, no? Bagsak na bagsak ang price ng Ethereum, no? 2.5. No, nasa 100 na si BTC. Dapat magkaroon ng alt season. Bakit kailangan magkaroon ng alt season? Kapag walang alt season, automatic nalaglag to si Bitcoin, mga idol, no? Si Ethereum, sobrang laglag ang mangyayari diyan, no? So, sabi nga natin, dapat magkaroon ng alt season, magkaroon ng rally si Ethereum, no? Para at least if ever biglang nag-bear market, di ba, hindi ganoon kasakit yung mga nag-invest sa Ethereum, mga idol. Actually, mababa yung Ethereum ngayon. And then, kung titingnan naman natin, siguro, punta tayo sa 1-month time frame ni Ethereum. Mas maganda tingnan yung 1-month time frame Kasi sa 1-month time frame ni Ethereum, eto siya, May 2021 nag-start ang rally ni Ethereum na umabot hanggang, kung titingnan natin, ito yung alt season na tinatawag, no? Ito yung alt season. Hindi ito alt season Hindi yan alt season. Ito ang alt season, no? Ito ang alt season tong May 2021 na to. Na umabot siya hanggang 4402. Tapos nagkaroon siya ng all-time ng 49, no? Nung lumipad na rin si BTC. Ito kasing alt season na tinatawag, ito yung bumagsak si Bitcoin, umangat si Ethereum. So kung titingnan nyo, May 1, 2021, nagkaroon ng rally si Ethereum pataas. Pero kung titingnan nyo si BTC nung May 1, bumagsak siya. Napansin nyo? No? Bumagsak si Bitcoin nung May 1, 2021. Laglag siya, no? Pero si Ethereum, bago nagkaroon ng laglag, no? Bago nagkaroon si Ethereum ng laglag, lumipad muna siya. Nung bumagsak si Bitcoin, lumipad muna si Ethereum bago nagkaroon ng drop hanggang dito sa ilalim. Okay? So, yun yung nangyari sa kanya. So far, hindi pa nangyayari ngayon yan kay Ethereum, mga idol. Nangyari lang yan, I think, nung nakaraan. Parang ito. So, hindi. Parang ganun pa rin to Still, sumusunod pa rin siya kay Bitcoin, mga idol. Wala pa yung ganun, no? Yun yung hinihintay nila na tinatawag na alt season, mga idol. Okay? So far, syempre,
kung ako naman ang tatanungin, kung natalo ka ng one time sa trade mo, walang problema yun, di ba? Huwag lang yung talagang ubos ka. Ang importante dyan, hindi ka ubos, di ba? Yun ang importante dyan eh. May cut loss para makabawi, di ba? Kahit naman saan dyan, kahit naman yung mga magagaling pa na influencer dyan, talaga natatalo din, di ba? So makikita nyo din, pinapakita din nila. Ang importante dito, pinapakita yung reality. Pero hindi yung kumbaga para at least hindi naluloko yung tao. Di ba? Kung talo ako, edi talo din kayo. Ayan, no? Talo ko, edi talo din sila. O, tapos dito, panalo ko. O, yan, panalo ko sa dalawa, panalo din sila. O, panalo ko, panalo din sila. O, di ba? Manalo tayo eh. O, natalo tayo ngayon, talo din sila, 20%. Di ba? So, ikaw, ano lang talaga yan? So, hanggang dyan na lang, mga idol, no? So, next, ano pa yung nakikita natin dito, yan? I think sa ton. Yung visa nila, di ba? Sabing ganun, no? Ganda nung ano ng ton eh. Meron kang 10 years gold visa eh, no? Pag nakita ng UAE na naka-stake ka sa ton, di ba? Breaking news, Elon Musk says he's a new America party will embrace Bitcoin. Bullish to pagka ganito mga idol, no? Pero again, sabi ko nga sa inyo, ang akin hanggang bullish ko ay hanggang 120. Sabi ko nga sa inyo, 120 and 130. So ito tayo sa 110, doon tayo pupunta sa 120. Kaya may guhit tayo dyan. No, kaya may guhit tayo dyan. Ako, for me, kung lilipad pa si Bitcoin hanggang dyan, no, ilang beses ko nang sinasabi yan, papanindigan ko yan. No? So, yun lang naman eh. Yun lang naman ako eh. So, dahil syempre, yun ang importante. Dapat, meron kang may siniset ka na TP para sa'yo. Di ba? Hindi yung susunod ka na lang kung sinong Poncio Pilato yung nagsasabi sa inyo. Diba? So, yun lang mga kapatid at saludo sa inyong lahat. Kita-kits tayo sa susunod na video. Comment lang kayo sa comment section kung ano yung bias nyo, diba? At least kahit papaano natuturuan nyo o natuturuan ko din kayo. Diba? Sa, bigayan lang tayo mga idol. Okay? Saludo sa inyong lahat at magandang hapon sa inyong lahat.